Kabanata 176 hanggang 200. Champion. Pero, narinig kong sinabi ni Xe na ang mga kalaban na nakikipaglaro sa atin ay lahat ay 10 hanggang 15 taong gulang. Wala pa tayong 11 taong gulang, ito. Malamig na sinabi ni Wu Changkong, ang lakas at edad ay hindi kailanman direktang proporsyonal. Kailangan mo lang gawin ang lahat. Ang resulta ay hindi ang pinakamahalaga. Intindihin. Oo. Sumang-ayon si Tang Wulan. Go! Bumalik ka at maghanda. Bukas, pupunta tayo sa Sky Sea City kasama ang team. Magsisimula ang lahat ng team sa ating East Sea City. Hindi mo kailangang mag-alala na hindi makaharap ang mga tao mula sa Forge Association mo. Oo. Ngayong buwan, talagang naghahanda siyang lumahok sa Forging Masters Competition. Bagamat hindi niya nagawang tech-eye ng mga bihirang metal ng First Class Forging, ang yield ng Second Class ay lumampas sa 80%. Ito ay napakabihirang sa ika-4 na antas ng mga panday. Ayon kay Mu Chen, ang dahilan kung bakit hindi niya maabot ang first grade 1000 forging ay hindi isang tanong ng pag-unawa, ngunit pinaghihigpitan ng kanyang espiritong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng kaluluwa mismo ay ang pagkakaroon ng enerhiya na may isip ng master ng kaluluwa. Ang mas malakas na kapangyarihan ng kaluluwa, mas malaki ang posibilidad na bigyan ito ng espiritualidad kapag nagpapanday ng metal. Gaano man katalino si Tang Wulan sa pagpapanday, isa pa rin siyang binata na wala pang 2 singsing. Ayon sa pagtatansya ni Mu Chen, kapag ang kanyang antas ng paglilinang ay umabot sa 2 antas, maaari na siyang agad na tumuntong sa threshold ng unang baitang Chengduan. Ngayon ang pagsasanay ni Mu Chen para sa kanya ay nagpapahintulot pa rin sa kanya na magtrabaho ng gusto sa pundasyon at maghanda para sa hinaharap na akumulasyon. Kung tutuusin, bata pa siya, kaya bawal siyang makipagsapalaran na makalusot sa unang baitang ng 1000 forging. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Tang Wulan na kakatawanin nila ang Donghai Academy para lumahok sa kompetisyon ng koponan ng Junior Soul Master. Makipaglaro sa isang grupo ng mga estudyante na halatang mas matanda sa kanila. Gayunpaman, habang nagulat, medyo sabik din siyang subukan. Nitong nakaraang buwan, masasabing nagpupunta sila dito sa matinding kahirapan. Hindi pa ako nakakapunta muli sa Ascension Platform, ngunit ang pagharap kay Wu Changkong, ito ay kasing takot na katulad ng pagharap sa isang 10,000 years soul beast. Pagkatapos ng lahat, nakita niyang pinatay ni Wu Changkong ang 10,000 years soul beast gamit ang sarili niyang mga mata. Ang tanging resulta ng tagumpay noong gabing iyon ay ang pag-upgrade ni Teacher Wu. Pagharap kay Wu Changkong sa 3-ring level, wala man lang silang pagkakataon. Bilang kapitan, si Tang Wulan ay dumaranas ng pinakamaraming pag-atake sa bawat pagkakataon, at hindi niya alam kung ilang pinsala ang natamo niya. Gayunpaman, tiyak na sa ilalim ng gayong pagtitimpi na ang kanilang kooperasyon ay naging higit at higit na tahimik, at ang bilis ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay patuloy na bumubuti. Naramdaman na ni Tang Wulan na isang hakbang na lang siya mula sa pagpasok sa 17 antas. Ang matinding pagsasanay at pagpapanday ay sa kalaunan ay magkasalungat, na magreresulta sa bilang ng mga gawaing pang-forging na kanyang nakumpleto ay palaging hindi tumataas. Natural na nakakaawa ang kita. Tungkol sa kompetisyon ng Sky Sea Alliance, isa sa pinakaabangan ni Tang Wulan ay ang reward na makukuha niya. Sa perang ito, kasama ang mga bihirang metal na iyon, ang ilang mga problema ay malulutas sa wakas. Matapos maabot ang ika-4 na antas, ang kita ni Tang Wulan ay tumaas ng malaki. At least this month, nabayaran na niya ang pera ni Wu Changkong. Gayunpaman, muli rin siyang pumasok sa estado ng pagiging mahirap at puti. Teacher Wu. Bago umalis ng bahay, biglang tumalikod si Tang Wulan at tinanong si Wu Changkong, may bonus ba ang pagsali sa kompetisyon? Sumulyap sa kanya si Wu Changkong, makakakuha ka ng magagandang resulta. Ang kompetisyon ng koponan ay pumapasok sa nangungunang 16, at mayroong medyo mapagbigay na mga bonus. Ang mga individual na kompetisyon ay papasok sa unang 32 at magkakaroon ng mga bonus. Tungkol naman sa panig ng kolehiyo, ang iyong pagsasanay ay kumakain ng kolehiyo ngayon. Ang mga mapagkukunan ay napakalaki, lalo na ikaw. Ang halaga ng pagkain na kinakain mo ng mag-isa ay halos katumbas ng buong middle level na departamento ng gantimpala ang gusto mo. Hindi nang ahas na magsalita si Tang Wulan, inilabas ang kanyang dila, at tumakbo palayo na parang lumilipad. Hindi ba tama? Alam din niya na ang kinakain niya ngayon ay masarap na pagkain, at kahit na hindi ito nakakatulong sa paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa, ang kanyang pisikal na fitness ay patuloy na bumubuti sa pamamagitan ng pagkain ng mga masusustansyang pagkain araw-araw. Malinaw na nakakatulong ito para masira ang pangalawang selyo sa hinaharap. Mas mabuti na ang masarap na pagkain kaysa hindi maging masaya. Teacher Wu, pwede ba akong sumali sa individual competition? Paano kung makapasok ako sa top 30? Pansamantalang tanong ni Tang Wulan. Hindi niya bibitawan ang anumang pagkakataon para kumita ng pera. Ang kaisipang ito ay talagang direktang nauugnay sa kanyang masakit na karanasan noong una siyang bumili ng kaluluwa. Kung mayroon siyang mas maraming pera sa oras na iyon, hindi siya bibili ng isang basurang kaluluwa upang bumalik. Pagkatapos ng panahong iyon, nangako si Tang Wulan na kikita siya ng maraming pera sa hinaharap, at hindi na niya kailangang mag-alala patungkol sa pera.
Kung alam ni Mu Chen na ito ang nagtutulak sa likod ng kanyang pagsusumikap para sa pagpapanday, iniisip ko kung tataas siya sa galit. Kung hindi ka natatakot na mapagod, gawin mo ang gusto mo, mahinang sabi ni Wu Changkong. Sinabi ni Tang Wulan, hanggat hindi sumasalungat ang oras, hindi ako natatakot sa pagod. Pagkatapos ay tulungan mo akong mag-sign up. Medyo confident pa siya sa sarili niyang lakas. Bagamat wala pang 2 singsing, mayroon siyang 1,000 taon na kakayahan ng spirit ring pagkatapos ng lahat. Ang kasalukuyang estado ni Lan Yingkao ang pinagmumulan ng kanyang pagtitiwala. Pagbalik sa dormitoryo, hinihintay na siya ng mga partner sa pinto. Paano? Ano ang sitwasyon? Sa harap ng mga katanungan ng lahat, inulit ni Tang Wulan ang kanyang pakikipag-usap kay Wu Changkong sa kabuuan nito. Gusto ko ring sumali sa individual competition. Seryosong sabi ni Gu Yu. Buong pagmamalaking sinabi ni XCXC, gusto ko rin. Umiling si Xu Xiaoyan, ayoko na. Hindi ito panggabing laro. Kahit na panggabing laro ito, wala akong masyadong pagkakataon. Sasali ako sa kompetisyon ng koponan at magsisilbi kita bilang isang foil. Nakangiting sabi ni XCXA, sabi mo, kung manalo tayo sa championship, padadalhan ba tayo ng Shrek Academy ng invitation letter para imbitahan tayong sumali? Kinagat ni Xu Xiaoyan ang kanyang mga labi at sinabing, huwag kang mangarap. Kahit na manalo ka ng kampyonato, ito lang ang pinaka hindi kapansin-pansing 3 taong kampyon ng koponan sa Sky Sea League Grand Tournament Junior Division. Ang pagkakaroon ng Shrek Academy ay hindi mahuhusgahan ng sentido komon. Sinasabi na ang bilang ng mga mag-aaral sa panloob na patio ng Shrek Academy ay hindi kailanman lumampas sa 100. Ang bawat estudyante ay tinatawag na napakahabang patio na tinatawag na Tiger Cave. At hindi ito kalabisan, narinig ko na, kahit na ang chairman ng federation, pupunta siya sa Shrek City para makipagkita sa dean ng Shrek Academy 2 beses sa 1 taon. Nagulat si Tang Wulan, napakalakas ba ng Shrek Academy? Seryosong sinabi ni Xu Xiaoyan, oo. Narinig ko mula sa aking pamilya na ang lugar na iyon ay hindi na sa parehong antas ng ating ordinaryong mundo. Ang Shrek Academy ay lantarang nagre-recruit ng mga mag-aaral tuwing 3 taon. Ikaw ay karapat-dapat na mag-sign up. Oo, walang mas kaunti sa 1,000 tao sa bawat pagkakataon, ngunit ang mga maaaring makapasok sa panlabas na patio ng Shrek Academy ay bihirang lumampas sa 100. Minsan mayroong mga 20 eligible na mga tao lamang ang pumapasok. Courtyard sa hinaharap, 10 ay mas mababa sa isa ay maaaring isipin kung gaano kataas ang mga kinakailangan doon. Ang misteryo ng Shrek Academy ay hindi natin malalaman. Nagkatinginan sina Tang Wulan at XCXC. Siyempre hindi nila alam kung ano ang Shrek Academy, ngunit may nakakaalam. Sayaw ng guro. Ayon sa alamat, hindi ba lumabas si Mr. Wu sa Shrek Academy? Kung napakataas ng hadlang sa pagpasok ng Shrek Academy, kung gayon, anong uri ng pag-iral si Teacher Wu doon? Sinabi ni Tang Wulan, kahit ano pa ang sabihin mo, ito ay isang magandang pagkakataon para sa amin. Huwag masyadong mag-isip tungkol sa rangkang. Hanggat sinusubukan namin ang aming makakaya, ito ay magiging isang napakahusay na aktwal na combat drill. Hanggat kami ay nagsusumikap, ang hinaharap ay magsasabi siguro magkakaroon kami ng pagkakataong sumali sa Shrek Academy. Magtrabaho tayo ng gusto. Iniunat niya ang kanyang kamay. Mabilis na iniunat ni Guyu ang kanyang mga kamay at idiniin ang kanyang kamay sa likod ng kamay ni Tang Wulan, habang hinayla ng kabilang kamay ang kamay ni Xu Xiaoyan sa likod ng kanyang kamay. Si XCXC, bilang isang War Spirit Master ng maliksi na uri ng pag-atake, ay medyo mas mabagal ang reaksyon, at maaari lamang itong ilagay sa huli. Galit na nakatingin kay Guyu, paano mo ako kinasusuklaman? Nag-isip sandali si Guyu, pagkatapos ay ngumiti, ito ay halos kapareho ng galit sa langaw. Ikaw. Walang salita para sa isang gabi, at maagang kinaumagahan, pinangunahan ni Wu Changkong ang 4 na miyembro ng Class 0 na umalis sa kolehiyo at dumiretso sa Donghai Square sa gitna ng Donghai City. Lahat ng 4 na Tang Wulan ay nakasuot ng uniforme ng paaralan mula sa Donghai Academy. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang si Wu Changkong ang nanguna sa koponan, kundi pati na rin si Long Hensho, ang dean ng koponan. Hindi lang ang grupo nila ang kumatawan sa kolehiyo, pati na rin ang senior department. Ang senior department dito ay lumalahok sa youth group competition sa pagitan ng 15 at 20 years old. Sa loob nito, nakita ni Tang Wulan ang isang pamilyar na figura. Ang isa sa kanila ay ang kapatid ni Xu Xiaoyan na si Xu Xiaoyo. May isa pa, ito ay ang magandang senior sister na si Liu Yoxan na ipinadala ng kolehiyo para sunduin ang mga freshmen noong kara-rating lang niya sa East China Sea. Gayunpaman, ang atensyon ni Liu Yoxan ay halatang wala sa kanya, at isang pares ng kahangahangang mga mata ang bumagsak sa mukha ng puting damit na kamakaway na mukha paminsan-minsan, at ang kanyang mga mata ay halos maging pitch-hearted. Xiaoyan, kung binubuli ka nila, sabihin mo lang. Sinabi ni Xu Xiaoyu sa kanyang kapatid na babae sa isang demonstrasyon ng madaanan niya ang 4 na tao ni Tang Wulan. Inilibot ni Xu Xiaoyan ang kanyang mga mata, ingatan mo ang iyong sarili. Huwag ka nang pumasa sa preliminaries sa pagkakataong ito. Nanlamig ang mukha ni Xu Xiaoyu, imposible.
Lumahok tayo sa ikatlong ring o higit pa sa pagkakataong ito, at siguradong makakakuha tayo ng magagandang resulta. Lumahok din sila sa kompetisyon ng koponan, at ito rin ang pinakamahalagang kompetisyon ng koponan ng 7 tao. Kinagat ni Xu Xiaoyan ang kanyang mga labi. Mula sa pag-uusap sa pagitan ng kanilang mga kapatid, narinig ni Tang Wulan na ang Donghai College ay walang kasiya siyang resulta sa mga nakaraang kompetisyon. At mukhang hindi ito sa pangkalahatan ay hindi kasiya siya. Bilang pangalawang pinakamalaking lungsod sa silangang baybayin, ang Donghai City ay nakamit ang gayong mga resulta, hindi nakakagulat na ang kolehiyo ay nababalisa. Sa katunayan, tama ang hula ni Tang Wulan. Bilang ang tanging Intermediate Spirit Master Academy sa Donghai City, ang pangkalahatang kalidad ng mga mag-aaral ay mababa. Ang SKC Alliance Tournament ay pangunahing gaganapin sa 5 first-tier na lungsod sa silangang baybayin, na may ilang pangalawa at pangatlong tier na lungsod bilang mga suplemento. Bilang isa sa mga malalaking lungsod, ang Donghai City ay nagkaroon ng nakababahala na pagganap sa mga nakaraang kompetisyon. Hindi lang pangit ang mukha ng akademya, pati ang mga opisyal sa Donghai City ay nahihiya din. Ito rin ang dahilan kung bakit iminungkahi ni Long Hengshou na gamitin ang talentong ito para mag-set up ng zero shift at mabilis na nakakuha ng pahintulot. Kung magpapatuloy ito, maaapektuhan ang reputasyon ng East Sea City. Sa usapin ng ekonomiya, napakabilis ng pag-unlad ng Donghai City. Sa tulong ng kompetisyon ng SKC Alliance sa pagkakataong ito, umaasa rin ang akademya na ang mga 10 taong gulang na batang ito ay maaaring hayaan ang mga nakatatanda sa mga pangunahing lungsod ng SKC Alliance na makita ang potensyal ng Donghai City, at umaasa din na makakakuha sila ng mas opisyal na tulong at suporta mula sa Donghai City. Tutal, 10 taong gulang pa lang sila at walang hangganan ang kanilang kinabukasan. Maraming tao ang nagtipon dito sa Donghai Square, at mayroon ding napakarangyang bus na ginagabayan ng kaluluwa. Pinag-isang pagkilos, pinag-isang pag-alis. Hoy, bakit late ka dumating? Agad na tumakbo si Mushi nang makita niyang lumitaw si Tang Wulan, at nang itinaas niya ang kanyang kamay, hinawakan niya ang kanyang mga tainga. Anong ginagawa mo? Bago pa makapag-react si Tang Wulan, sinampal na ni Guyu ang kamay ni Mushi at tumayo sa harapan niya. Saglit na natigilan si Mushi, at pagkatapos ay hindi napigil ang maging medyo nakakatawa. Oo. Tang Wulan, kung hindi siya natututo ng mabuti sa murang edad, mayroon ba siyang maliit na kasintahan? Hindi, huwag magsalita ng walang kaparirikan, senior sister. Malakas ang boses ni Mushi, at marami ng mata ang nakaproject dito, na nagpapahiya kay Tang Wulan. Siya ay maganda na, ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan, at si Mushi ay mas lalong nagpupumilit na kurutin. Sige, bakit ang dami mong kasama? Hindi pinansin ni Mushi si Guyu at direktang nagtanong kay Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, sasali rin kami sa Junior Soul Master Team Competition, kaya narito ang lahat. Soul Master Team Tournament. Ikaw lang. Hindi niya inilihim ang kanyang paghamak. Anong problema natin? Hindi kumbinsido na sabi ni XEXA. Ngumisi si Mushi, hindi, kinakatawan din namin ang academy sa kompetisyon ng koponan ng junior team. Sa tingin mo ba ay maaari kang magkaroon ng pagkakataon? Gaya ng sinabi niya, isang liwanag ang kumislap sa ilalim ng mga paa ni Mushi, at 3 bilog ng mga spirit ring ang lumutang. 2 dilaw at 1 lila, 3 singsing na kaluluwang Diyos. Si Mushi ay nasa ikalawang semestre ng ikalimang baitang. Siya ay 4 na taon na mas matanda kay Tang Wulan, na nagkataong 14 na taong gulang at wala pang 15 taong gulang. Naturally, sumasali siya sa juvenile group competition. Sinabi ni Mushi, nakikilahok din kami sa junior trio sa ngalan ng kolehiyo. Ang layunin ay makapasok sa nangungunang 8. Malapit sa East Coast, kabuuang 36 na lungsod ang lumahok sa kompetisyon, na may higit sa 100 kalahok na koponan. Parehong sa unang 2 round ito ay isang knockout. Maaari ka bang makapasok sa unang round? Sa edad na mga teenager, tinutukoy pa rin ng age gap ang strength gap. Natahimik si Tang Wulan. Bagamat natalo na nila ang Xu Xiaoyu ng bansa, dapat sabihin na ito ay dahil sa kapabayaan ni Xu Xiaoyu at sila ay 3-1. Sa kompetisyong ito, kailangan nilang harapin ang pinakamalakas na kapantay sa silangan ng mainland, at maging ang mga kalaban na mas matanda sa kanila. Anong uri ng mga resulta ang maaaring makamit? Okay, huwag kang panghinaan ng loob. Pagkatapos ng unang round, iniimbitahan ka ng kapatid ko sa hapunan. Hinawakan ni Mushi ang ulo ni Tang Wulan, pagkatapos ay sumandal sa kanyang tainga at sinabing, hindi ka maaaring makipagkompetensya sa isang Soul Master, ngunit maaari mo pa ring pandayin ka. Oo, sabay tayong magsaya pagdating ng panahon. Magkampiyon muli. Pagkatapos noon ay handang sumuko si Tang Wulan, ang relasyon sa pagitan ng kanilang nakatatandang kapatid na babae at nakababatang kapatid na lalaki ay naging mas maayos. Walang magawang tumanggo si Tang Wulan, talagang nakakagulat siya. Sa sandaling ito, ang parisukat ay tila magulo, na kumakatawan sa paglahok ng iba't ibang mga asosasyon sa grand competition, at ang bilang ng mga kalahok na kumakatawan sa akademya ay medyo malaki. Mayroon ding mga kinatawan mula sa ibang mga kolehiyo. All-round ang SKC Alliance Grand Tournament, kabilang ang mga mecha competition, pati na rin ang mga espesyal na battle armor competition.
Katulad ng awkward na posisyon ng East China Sea Academy sa Sky Sea Alliance, mas nakakahiya din ang posisyon ng Sky Sea Alliance sa buong federation. Sa mga tuntunin ng ekonomiya, tiyak na kabilang ito sa pinakamahusay. Maaaring talakayin ang iba pang mga aspeto, tulad ng mga dibisyon ng armor, mga dibisyon ng mecha, at mga dibisyon ng mecha. Ang teknolohiya, ang bilang ng mga Soul Master, at ang kalidad ng mga Soul Master ay mababa ang ranggo sa liga. Ang mga pakinabang sa mga aspetong ito ay nasa Ryu City, Yun'ai, Mingo at Tiandao City. Para naman sa Shrek City, hindi ito kasama sa Federation para sa pagsusuri. Sa isang kahulugan, ang Shrek City ay may transcendent na katayuan. Mga guro at estudyante ng Donghai College, sumakay na kayo. Ang Donghai College ay ang ika-6 na kotse. Sa pamumuno ng mga guro, sunod-sunod na sumakay ang lahat sa bus. Natural na sinipa ni Guyu si XCXC at umupo kasama si Tang Wulan. Napaatras lang si XCXC, at gusto lang niyang makatabi si Xu Xiaoyan, ngunit kinuha ito ni Xu Xiaoyu at itinabi, at umupo sa tabi ng kanyang kapatid. Ikaw. Nagalit si XCXC, ngunit ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ng iba, at sa desperasyon, kailangan niyang umupo sa tabi ni Wu Changkong. Pagkatapos, nakaramdam siya ng lamig sa buong katawan, at hindi alam ng buong sasakyan kung ilang matalas na mata ng babae ang gustong pumutok sa kanya. Ayoko din. Agad namang nagpa siya si XCXC na tumayo at magpalit ng upuan. Bumangon ka kung ayaw mong maging maayos. Umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang malamig na boses ni Wu Changkong. Biglang natarante si XCXC. Sino ba naman ako para i-provoke? Nakaupo lang ang magkapatid na Xu Xiaoyu at Xu Xiaoyan sa likod ni Tang Wulan at Guyu. Tumingin siya kay Guyu na may masalimuot na tingin, panakanakang nakasimangot. Dahil siya ay natalo ni Guyu, siya ay puno ng hinanakit sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, nalaman niyang ang figure ng babaeng ito ay palaging lilito sa kanyang mga panaginip. Madalas na nag-flash sa kanyang isipan ang mukha ni Guyu. Napakalakas na niya sa murang edad, at nagtataglay pa rin siya ng kakaibang martial spirit. Pagkatapos, kapag siya ay lumaki, gaano siya kalakas sa hinaharap. Siya ay napaka-curious tungkol sa batang babae na ito, at malabo, tila may iba pang mga bagay. Sa senior department, siya nga ang numero 1 elite, ngunit ang pangkalahatang kahinaan ng East China Sea Academy ay ginagawa pa rin siyang walang magawa. Sa mahigit 1 taon, mag-a-apply siya para sa advanced na kolehiyo, at magkakaroon din siya ng sariling pagpipilian ng direksyon. Gusto niyang tahakin ang daan ng Armor Master. Gayunpaman, ang paglilinang ng isang Battle Armor Master ay napakahirap, lalo na ang paggawa ng Battle Armor, na hindi isang bagay na maaari mong makuha kung mayroon kang pera. Nangangailangan ito ng sarili kong patuloy na pagsisikap, hindi lamang upang linangin ang mga martial spirit, kundi pati na rin pag-aralan ang kahit isang aspeto ng armor ng labanan. Siya ay 17 taong gulang sa taong ito. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ang kanyang talento ay mahusay, ngunit kung siya ay maaaring maging isang Battle Armor Master ay hindi pa rin alam. Pagkatapos ng lahat, kung mabaigo kang magkaroon ng iyong sariling Battle Armor sa huli, maaari ka ring maging isang Mecha Division. Ito ang dahilan kung bakit, alam ng lahat na ang Armor Master ang pinakamalakas, ngunit kakaunti ang mga tao na maaaring pumili ng landas na iyon. Ang posibilidad ng pagkabigo ay masyadong mataas. Rare metal extraction, forging, disenyo, produksyon at pagpapanatili. Ang hirap ng battle armor ay hindi bababa sa 10 beses na mas mataas kaysa sa mecha. Hanggat ang mecha ay may pera, maaari mong mahanap ang pinakamahusay na tao upang magdisenyo at gumawa. Ngunit ang battle armor ay talagang kailangang kasangkot sa proseso ng produksyon, hanapin ang landas na pinakaangkop sa iyo, at gumawa ng armor na parang bahagi ng iyong katawan. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Napakahirap ng proseso kung kaya't maraming master ng armor ang maaaring hindi makakumpleto ng kumpletong set ng armor sa loob ng 10 taon. Makumplito man ito, malaki ang posibilidad na dahil sa pag-unlad ng sariling antas ng paglilinang, siya ay susuko at magsimulang muli. Hindi ito ordinaryong pagpapahirap. Kung masyadong maraming trabaho ang ginawa sa armor ng labanan, maaantala nito ang paglilinang ng martial soul. Sa halip, mas mahusay na maging isang dibisyon ng mecha. Pagkatapos ng lahat, ang mga mecha ay napakalakas din, at maaari silang magkaroon ng higit pang mga pagpipilian sa kanilang malaking sukat. Sa makatuwid, nagpasya si Xu Xiaoyu na ang kanyang advanced na akademya ay pipili ng Mechanics Control Major at uunlad patungo sa direksyon ng propesyonal na mekanika. Kaya, maaari ba siyang maging isang Master Armor ng labanan? Mayroong 2 singsing sa edad na 10, at magagawa mong maabot ang 3 antas ng ring bago ang edad na 15. Mas promising ang future niya kaysa sa akin. Para kay Guyu, wala siyang anumang selos na emosyon, ngunit isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Samaandal doon si Tang Wulan at ipinikit ang kanyang mga mata upang ipahinga ang kanyang isip, ang kanyang puso ay medyo nalilito. Ang mga salita ni Mushi ay nakaapekto pa rin sa kanya. Nakita niya ang lakas ni Mushi. Noong panahong iyon, 2 singsing pa lang si Mushi. Ngayon siya ay magiging mas malakas pagkatapos ng 3 ring. Ang kanyang layunin ay ang nangungunang 8 lamang.
Paano ang tungkol sa Zero Shift? Sa tatlong pangunahing manlalaro, iisa lang ang link niya, bagamat may tiwala siya sa pagtutulungan at lakas ng lahat. Gayunpaman, pagkatapos na ang pagkakaiba sa antas ng paglilinang ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari pa rin bang maging mga pakinabang ang mga kalamangan na ito? Tanging ang tuktok ay maaaring gantimpalaan. Napapikit din si Guyu para ipahinga ang kanyang isipan, tila napakalma niya. Paminsan-minsan ay nag-uusap ang mga tao sa sasakyan, at lahat sila ay hamina. Sa ganoong tense na kapaligiran, ang Seoul Guidance Bus ay dahan-daang umalis sa plaza, naghahanap ng direksyon, at unti-unting bumibilis, na dinala sila sa labas ng Donghai City. Sa hindi magandang kapaligirang ito, ang Seoul Guidance Bus ng Donghai City Team ay nagmaneho papunta sa expressway at nagsimulang bumilis. Gumagamit ang Seoul Guide Highway ng Magnetic Levitation Technology at Seoul Guide Technology upang lubos na mapataas ang bilis ng Seoul Guide Bus, at ang bilis nito ay maaaring umabot sa kalahati ng Seoul Guide Train. Kung ito ay hindi partikular na malayo, ito ay mas maginhawa kaysa sa Seoul Guidance Train. Sa sandaling ito, idinilat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at tumingin sa magagandang tanawin na dumadaan sa bintana, at patuloy na dumaraan ang kanyang mga mata. Sa silangan ay ang dagat. Ang highway mismo ay itinayo sa dalampasigan. Ang asol ay walang katapusan at nakakapreskong. Hindi maiwasang isipin ni Tang Wulan ang eksena noong sila ni Nair ay nakatingin sa malayo nang sila ni Nair ay nasa dalampasigan. Sa oras na iyon, hinawakan niya ang maliit na kamay ni Nair at tinitigan ang dulo ng dagat, pinapanood ang pagsikat ng araw at namumulot ng mga shell. Minsan ay maswerte siya. Makahuli ako ng ilang matabang alimango sa dagat at iiho para kainin. Nair, mahinang tawag ni Tang Wulan. Ha, Wulan, ikaw. Isang nagulat na boses ang nagmula sa paligid. Lumingon si Tang Wulan para tumingin, at nakita niya si Guyojeng nagulat na nakatingin sa kanyang sarili. Ngumiti siya at umiling, ayos lang ako, namiss ko lang ang kapatid ko. Hindi ko alam kung paano siya ngayon at kung gaano siya kasaya. Kung alam mong opisyal na akong naging Soul Master ngayon, siguradong matutuwa ka para sa akin. Tumanggo si Guyu at bahagyang ngumiti, sigurado. Umiinom ka ba ng tubig? Kumuha siya ng baso ng tubig sa kanyang backpack at iniabot iyon. Oh, okay, salamat. Binuksan ni Tang Wulan ang tasa at humigop ng ilang higop. Mayroon lamang malinis na tubig, sa isang angkop na temperatura, at ang tubig ay dumadaloy sa lalamunan, na tila moisturize ang katawan at ang puso. Kinuha ni Guyu ang tasa mula sa kanyang kamay at siya mismo ang uminom nito, walang pakialam na kakainom lang niya nito. Binigyan siya ni Tang Wulan ng nagtatakang tingin. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay bumagsak sa kanyang mga pisngi, na tila napakalinaw ng kanyang balat. Ang ganda-ganda pala niya. Itinagilad ni Guyu ang kanyang ulo para tingnan siya, ngumiti at sinabing, ano ang tinitingnan mo? Isinara ni Tang Wulan ang kurtina sa harap ng bintana ng kotse, masyadong mainit ang araw, nakakasilaw. Ibinalik ni Guyu ang tasa ng tubig sa kanyang kamay, pagkatapos ay inihilig ang kanyang ulo at samandal sa kanyang balikat, inaantok ako, maaari mo ba akong sandalan dito? Medyo walang magawa si Tang Wulan, nakasandal ka, hindi kita kayang itulak palayo. Tila inaantok na talaga si Guyu, mabilis na naging pantay ang kanyang paghinga, na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, na parabang nakasandal siya sa kanya, lalo siyang magiging relaxed. Malabo rin na naramdaman ni Tang Wulan na nakasandal siya sa sarili, at nakaramdam din siya ng antok. Ang pakiramdam na ito ay napaka-komportable at ang kanyang katawan ay mainit-init, ngunit naisara na niya ang mga kurtina. Bago niya namalayan ay ipinikit na rin niya ang kanyang mga mata, at ang pagod sa kanyang nakagawiyang pagsasanay ay tila tahimik na nawala sa kanyang unti-unting panatag na paghinga. Malayo pa ang layo mula sa Donghai City hanggang Tianhai City, at ang Seoul Guidance Bus ay nangangailangan ng halos 4 na oras upang magmaneho. Ngunit si Tang Wulan ay nakatulog ng ganito habang nasa daan. Hanggang sa nagising siya sa tawag ni XCXC. Ang sarap ng tulog ninyong dalawa. Tulog lang kayo. Tumingin si XCXC kina Tang Wulan at Guyu nakakabukas lang ng kanyang inaantok na mga mata na may palihim na mukha. Tumayo si Guyu, ibinuka ang kanyang mga braso at iniunat ang kanyang katawan, pagkatapos ay inikot ang kanyang ulo at pinisil ang balikat ni Tang Wulan, na manhid, tama ba? Umiling si Tang Wulan, okay lang. Ang sarap talaga ng tulog ko sa pagkakataong ito, na parabang sa kanyang alaala, hindi pa siya nakakatulog ng ganito kaganhawa mula noong bata pa siya. Ang kapangyarihan ng espiritu ay natural na damaloy sa kanyang katawan. Bigla siyang nagulat nang makitang ang bilis ng daloy ng kapangyarihan ng espiritu ay tila bumilis, at ito ay mas makinis kaysa dati. Nangangahulugan ang sitwasyong ito na ang kanyang cultivation base ay nasira at sa wakas ay umabot sa 17 antas. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Tang Wulan. Sa mga araw na ito, lumalaban siya sa 17th level bottleneck, ngunit hindi niya inaasahang majay gising siya at natural na darating ang lahat. Bagamat mahirap ang kanyang pundasyon, wala pang 1 taon, ang kanyang soul power cultivation ay na-upgrade na mula sa level 11 hanggang sa level 17. Ang bilis na ito ay nakakagulat din.
Tila natural si Guyu at nauna nang bumaba ng sasakyan, at sumunod sina Tang Wulan at XCXC sa likod para lumabas. Sa pagtingin sa likuran ni Guyu na naglalakad sa harap, nakaramdam ng kaunting init si Tang Wulan nang walang dahilan. Partner. Nakababatang kapatid na babae. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman niya na si Guyu ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam tulad ni Nar, at naramdaman niya ang ganitong uri ng init sa Nar. Ang Tianhai City, tulad ng Donghai City, ay nasa tabi ng dagat at nasa mas magandang lokasyon. Ito ang may pinakamalaking daungan at pantalan sa buong mainland. Ang Federal Navy ay nakaistasyon sa labas ng Tianhai City, at sa di kalayuan ay malabo ang makikita ng mga malalaking barkong pandigma na nakaangkla sa dagat. Dahil mismo sa malakas na kapangyarihang militar dito kaya ang lungsod ng Tianhai ay maaaring maging pinakamalaking lungsod sa silangang baybayin at may mahalagang posisyon sa mainland. Hindi mababa sa ilang malalaking lungsod sa loob ng bansa. Ang mga ordinaryong tao ay kailangang magsagawa ng serbisyo militar kapag sila ay 18 taong gulang. Sa loob ng saklaw ng Sky Sea Alliance, ang unang pagpipilian para sa mga napili para sa serbisyo ay ang Sky Sea City bilang Navy. Malayo pa rin si Tang Wulan sa edad na 18, at bilang isang Soul Master, may karapatan siyang pumili. Not to mention na level 4 professional pa siya ngayon. Ang mga antas 4 na profesional ay mayroon ng mataas na katayuan sa lipunan. Kung ito ay umabot sa ikalimang antas, ito ay ang pagkakaroon ng upper class society. Sa oras na ito, ang Tianhai City sa mga mata ni Tang Wulan ay hindi gaanong naiiba sa Donghai City. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kalapit na lungsod na may parehong matataas na gusali. Ang malalaki at malalaking piraso ng kagamitan sa daungan sa malayong dagat ay tinawag lahat ni Tang Wulan. Walang pangalan. Napakaunlad ng kalakalan sa daungan. Hindi tulad ng Donghai City, ang Tianhai City ay bulubundukin, napakaraming gusali ang itinayo sa bundok. Mukhang mas umaalon. Ang ilang matataas na gusali ay itinayo sa mga bundok, at ito ay talagang medyo diretso sa mga ulap. Ang mga pinuno ng East Sea City ay mga opisyal mula sa Administrative Mansion, at nakipag-ugnayan na sila sa Sky Sea City. Si Tang Wulan at ang kanyang Zero Class 4 ay ang pinakabata sa mga Donghai people na dumating upang lumahok sa paglalakbay na ito. Siyempre, walang dapat bigyang pansin ng mga panlabas na gawain. Sumunod na lang sa brigada. Dinala sila sa isang marangyang hotel para tutuluyan. Kakaiba ang hotel. Kalahati ng mga gusali ay itinayo sa dagat, at bawat silid ay makikita ang dagat. Nagbibigay ng pakiramdam na kayang yakapin ang dagat. Sina Tang Wulan at XCXC ay nasa iisang silid, at sina Guyu at Xu Xiaoyan ay nasa kabilang silid. Bukas ay ang opening ceremony ng Sky Sea League Grand Tournament. Kasabay nito, isang lottery ang gaganapin, at pagkatapos ay magkakaroon ng kompetisyon. Ito ang sinabi sa kanila ni Wu Changkong, hindi ito maaaring maging mas simple. Hindi rin nila sinabi sa kanila kung paano haharapin ang laro. Ding dong. Tumunog ang doorbell. Nagmamadaling pumunta si Tang Wulan upang buksan ang pinto ng silid. Sa labas ng pinto, may nakatayong magandang figura, si Mushi iyon. Sundan mo ako. Hinayla ni Mushi si Tang Wulan at lumabas. Walang magawa si Tang Wulan at sinabi kay XCXC sa silid, XCXC, lalabas muna ako kasama ang senior sister, at babalik ako mamaya. Go, go. Si XCXC ay nakahiga na sa kama sa sandaling ito, nakapikit ng hindi karaniwan. Sa daan, nakaupo siya sa tabi ni Wu Changkong, at tila nararamdaman niya ang lamig na nagmumula kay Teacher Wu sa lahat ng oras, at talagang wala siyang masyadong pahinga. Sa sandaling ito, pagod na pagod, at ako ay talagang inaantok. Ate, dahan-dahan ka. Anong gagawin natin? Walang magawang sabi ni Tang Wulan. Pagpupulong. Napakaikli ng sagot ni Mushi. Pagkatapos lumiko sa isang kanto, nakita niyang wala ng ibang tao sa paligid. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay ng hindi maganda at pinaikot ito sa pink na pisngi ni Tang Wulan. Senior sister. Kumaway si Tang Wulan bilang pagtutol. Pagkurot kaya mo. Okay, eto na. Habang nagsasalita, itinulak na ni Mushi si Tang Wulan sa isang silid. Mayroon ng mahigit 100 tao sa silid sa sandaling ito. Ang bawat tao ay may badge na pamilyar kay Tang Wulan sa kanyang dibdib, na kumakatawan sa ranggo ng panday. Sa pagkakataong ito, ang pinuno ng Blacksmiths Association ay ang matandang kakilala ni Tang Wulan, si Master Sen Yu. Bukod pa rito, lahat sila ay mga kabataan, ang pinakamatanda, nasa 20s pa lamang. Nang makita ni Sen Yu sina Tang Wulan at Mushi na papasok, biglang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang orihinal na napakaseryosong mukha. Nandito na si Wulan. Halika, ipapakilala ko sa iyo, ito ang mga pinuno ng nakababatang henerasyon ng ating Forger Association. Isa-isang ipinakilala ni Sen Yu si Tang Wulan sa mga taong ito. Binigyan ng espesyal na atensyon ni Tang Wulan ang ilan sa kanila, isang binata na nagngangalang Zheng Tianlin na mukhang 17 o 8 taong gulang, at isang lalaking nasa 20 anyos na nagngangalang Tang Wenhao. Ang dalawang taong ito ay may kanya-kanyang intensyon. Ang mga braso ni Zheng Tianlin ay napakahaba, at ang mga ito ay lampas sa tuhod. Gamit ang badge ng 3rd level blacksmith sa kanyang dibdib.
Isinuot ni Tang Wenhao ang 4th level blacksmith badge sa kanyang dibdib. Ito ang pinakamaganda sa kwarto maliban kay Sen Yu. Bagamat isang henyo si Mushi, isa pa rin siyang 2nd level na blacksmith badge ngayon. Hindi pa stable ang kanyang 1000 forging. Si Mu Chen ay may napakahigpit na mga kinakailangan sa kanya at hindi siya pinahintulutan na makakuha ng ikatlong antas na badge. Narito ang lahat, magpapatuloy ako. Dapat malaman ng lahat na ang ating East China Sea City ay hindi nakakamit ng magagandang resulta sa Sky Sea Alliance competition sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang ating East China Sea Forging Association ay exception. Sa huling session, nasa junior division tayo. Nanalo sa ikatlong pwesto, ang grupo ng kabataan ay nanalo sa unang pwesto. Wenhao, sasali ka sa adult group competition sa pagkakataong ito, at kailangan mong gumawa ng mas maraming pagsisikap para sa Donghai para manalo. Si Tang Wenhao ay mukhang ordinaryo, ngunit may napakalakas na katawan. May liwanag sa kanyang maliliit na mata, na nagpapatahimik sa kanya. Ay guro. Noon lang nalaman ni Tang Wulan na ito ang direktang disipulo ni Master Sen Yu. Malinaw na nasisiyahan si Sen Yu sa kanyang disipulo, at ngumiti at sinabing, ipakita mo ang iyong normal na lakas at tiyak na magkakaroon ka ng magagandang resulta. Ang pangalawang tingin ni Sen Yu ay kay Jing Tianlin, mabilis kang umunlad sa nakalipas na 2 taon at napakatatag. Siguradong makakakuha ka ng magagandang resulta sa grupo ng kabataan sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong sariling lakas. Sana ay makagawa ka ng isang pambihirang tagumpay sa lalong madaling panahon at umakyat sa ika-4 na antas. Oo, Master Sen. Tumango si Jing Tianlin kay Sen Yu, ngunit ang kanyang saloobin ay hindi partikular na magalang. Bakas sa mukha niya ang mahinang yabang at mayabang. Sa wakas ay nahulog ang mga mata ni Sen Yu kay Tang Wulan at Mushi, sa huli, kayo na ang dalawa. Kung sasabihin ninyo, sa grupo ng mga nasa hustong gulang, grupo ng kabataan at grupo ng kabataan, sigurado ako sa inyo. Sa palagay ko ay hindi ko na kailangan pang magtanong. Kung normal lang ang laro mo, tiyak na maibabalik tayo ng kampyon sa East China Sea. Naghihintay akong ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang lahat ng mga panday ng East China Sea Blacksmiths Association ay hindi lamang tumingin sa kanila. Ito ay mas mabuti para kay Mushi, ngunit si Tang Wulan ay ganap na bago sa kanila. Ang katotohanan na si Tang Wulan ay isang disipulo ni Pangulong Mu Chen ay mahigpit na pinananatiling confidential sa loob ng asosasyon, at tanging sina Mu Chen at Sen Yu lamang ang nakakaalam nito. Pinakabilang si Mushi, kaya walang nakakakilala sa kanya sa mga manghuhuwad na naruroon. Matapos makinig sa papuri ng guro, bahagyang nagulat si Tang Wenhao. Tumingin siya at magiliw na tumango kay Tang Wulan. Nagmamadaling tumugon si Tang Wulan. Tumawa si Jing Tianlin, papalapit na rin si Sister Mushi sa ikatlong antas, tiyak na nawalis niya si Tangji sa junior group, ang championship ay nasa bag lang. Kung noon pa man, kung pinupuri niya siya ng labis, ipinanganak na sana si Mushi. Kung tutuusin, isa nga siyang pinuno sa nakababatang henerasyon, ngunit ngayon ay may isang malahalimaw na maliit na lalaki na nakatayo sa tabi niya. Paano pa niya matatanggap? Siya ay nasa ika-4 na antas, at siya ay 4 na taon na mas bata sa kanyang sarili. Huwag magsalita ng walang kaparirikan, hindi ako sigurado na mapanalunan ang kampyonato. Nagmamadaling sabi ni Mushi. Inakala ni Jing Tianlin na siya ay nagpapakawala sa sarili, at tumawa, paano ka mag-aalinlangan? Kahit na sa iyong edad, napakabihirang maabot ang ikalawang antas, lalo pat malapit sa ikatlong antas. Ang kanyang mga mata ay hindi kailanman tumingin sa gilid ni Tang Wulan. Kahit na si Tang Wulan ay mukhang mas matangkad ng kaunti kaysa sa kanyang mga kapantay, hindi ito partikular na prominent, higit sa lahat siya ay bata na 12 o 3 taong gulang. Maliban kay Tang Wenhao na napansin si Tang Wulan sa direksyon ng tingin ni Sen Yu, halos lahat ng iba ay kapareho ni Jing Tianlin, ginagamit lamang siya bilang foil. Walang pakialam si Tang Wulan tungkol dito, ayaw niyang bigyan siya ng pansin. Ilang beses nang sinabi sa kanya ni Mang Tian na dapat ay low-key at low-key siya sa Blacksmiths Association, para mas lalo niyang pagbutihin ang sarili niya na hindi maapektuhan. Si Tang Wulan ay palaging naniniwala sa mga salita ni Mang Tian, lalo pa ang payo ni Mu Chen. Sa makatuwid, para sa Forging Masters competition na ito, talagang may puso siyang ibigay ang kampyonato kay Mushi. Anyway, pwede naman siyang makakuha ng extra second prize, why not? Hindi nagkomento si Sen Yu tungkol dito. Ang pagprotekta kay Tang Wulan ang kanyang pangunahing layunin. Ipinaliwanag na ito ni Mu Chen noon. Kung hindi lang masyadong mabilis ang growth rate ni Tang Wulan, at oras na para makipag-ugnayan siya sa Forging World, hindi man lang siya hahayaan ni Mu Chen na lumahok sa kompetisyon sa pagkakataong ito. Ang hindi alam ni Tang Wulan ay may isa pang dahilan para hayaan siyang lumahok sa pagkakataong ito, at iyon ay ang kota para sa pagsali sa mga mas mataas na antas na kompetisyon. Sa antas ng pang-4 na antas na panday, si Tang Wulan ay mayroon ng ganitong kwalifikasyon. Sinabi ni Sen Yu, susunod, bibigyan kita ng maikling paliwanag tungkol sa sistema ng kompetisyong ito. Hayaan mo muna akong magsalita tungkol sa junior group, at ang mga nakatapos na sa pagsasalita ay maaaring bumalik muna.
Binigyan pa rin niya ng prioridad si Tang Wulan, syempre, sa mata ng iba pang mga peke. Inaalagaan lang ni Master Sen Yu si Mushi. Magkaiba ang tatlong grupo ng mga kompetisyon. Ang kompetisyon ng junior group ay pangunahing batay sa forging. Ang screening ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtatasa. Kaya ang unang round ng pagtatasa ay tinatawag na screening, na magbibigay daan sa iyo upang magsagawa ng 100 forging. Tulad ng para sa bihirang pag-forging ng metal, walang nakakaalam, ito ay mahigpit na confidential. Pagkatapos ng unang round, ang pinakamahusay na 64 na tao ay pipiliin upang sumali sa ikalawang round. Para sa iyong pangalawang round ay maaaring maging metal. Nakuha mo sa antas ng pag-forging. Sa ikatlong round, ginagamit mo ang metal na iyong napik sa ikalawang round upang lumikha ng isang iniresetang pattern na ito ay simple, ngunit kung gusto mong makakuha ng isang mahusay na ranggo, ngunit ito ay kailangang maging kahangahangang panahon, gagawin mo ang iyong makakaya kung makuha mo ang nangungunang 8. Ang asosasyon ay magkakaroon ng mga karagdagang gantimpala sa parehong edad sa makatuwid. Umaasa ako na maaari mong ipaglaban hanggat maaari para sa lugar na ito, dahil ang lugar ay hindi namin tinutukoy. Ang nangungunang 3 medalya para sa paraan ng Sky Sea Alliance ay ang iyong mga high-level na access badge para sa pagpasok sa mundo ng forging, maintindihan? Oo. Sina Tang Wulan, Mushi, at ilang iba pang mga teenager ay dumating ng sabay-sabay. Kung magsalita, si Mushi ay maaaring ituring na medyo pula sa grupo ng mga panday, dahil siya lang ang babaeng naruroon. Pagkatapos makinig sa mga tagubilin ni Master Sen Yu, nanguna sina Tang Wulan at Mushi na umalis. Halika, little junior brother. Mushi ay hinaplos ang kanyang ulo at pinisil ang kanyang mga pisngi bago siya pinakawalan. Si Tang Wulan ay walang magawa. Pakiramdam niya ngayon ay tila maganda ang malamig na kilay ni senior sister, at least hindi na niya kailangang magtiis ng sakit. Magsisimula na ang malaking laban. Mula nang dumating sa hotel na ito, malabo niyang naramdaman ang nagniningas na kapaligiran na kabilang sa Sky Sea Alliance Big Match. Halos lahat ng mga bisita sa hotel ay may kaugnayan sa Big B, hindi lamang sa mga taga Donghai City, kundi pati na rin sa ibang mga lungsod. Tila nagmamadali at nag-iisip ang lahat. Pagbalik sa kanyang silid, si Tang Wulan ay walang magawa nang makitang ang kapwa XCXC na ito ay nakatulog na, at ang buong tao ay naging isang malaking font sa kama, na mukhang napaka-impersonal. Umupo siya sa kanyang kama, ngunit hindi humiga. Sa halip, ginawa niya itong naka-crossleg, nakatingin sa malawak at walang katapusang asol na dagat sa labas ng bintana, maayos ang pakiramdam sa pisikal at mental, at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang magnilay. Ang hanggal na ibon ay lumilipad ng maaga sa kagubatan, hindi niya ibibigay ang anumang pagkakataon na magsanay. Hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa forging division. Gaya nga ng sinabi ni Sen Yu, sa kanyang edad, kung gusto niyang lampasan siya sa kakayahang magpanday, natatakot ako na kakaunti ang makakagawa nito. Malinaw na niya itong naisip. Anyway, susundan niya si Mushi para sabay na umabant. Sa huling laro, kung si Mushi ay maaaring maging panghuling kampyon, ilalabas niya ang tubig. Sa kabaligtaran, medyo kinakabahan siya sa Soul Master Competition. Pagkatapos ng lahat, kahit na sila ay magaling sa mga taong kapareho ng edad, ang kanilang edad ay talagang dehado sa kompetisyong ito ng Tianhai League. Sa kanilang edad, kung sila ay 1 taon sa likod, magkakaroon ng malinaw na pagkakaiba sa kanilang mga base ng paglilinang, hindi pa banggitin ang pinakamalaking pagkakaiba ay 5 taon. May 3 singsing si Mushi, at pinag-uusapan lang nila ang pagsisikap na makapasok sa top 8. Isa lang ang singsing niya, at 2 singsing lang ang partner niya. Hanggang saan ang kaya mo? At least, hindi ka direktang matatanggal sa knockout stage. Masyadong nakakadepresyon. Hindi rin siguro matutuwa si Teacher Wu. Pagsisikap. Mahirap na trabaho. Isinantabi ni Tang Wulan ang kanyang nakakagambalang mga iniisip, anuman ang mangyari, gagawin pa rin niya ang kanyang makakaya. Ang pagbubukas ng seremonya ng Sky Sea Alliance Grand Tournament ay ginanap sa Tianhai Stadium, isang malaking stadium na kayang tumanggap ng 80,000 katao ng sabay-sabay, at ang pinakamalaki sa lahat ng mga lungsod sa Sky Sea Alliance. Ang Sky Sea Alliance Grand Tournament ay ang pinakamalaking kaganapan para sa East China Sea Economic Circle, at maaakit din ito ang atensyon ng buong federation. Taon-taon sa malaking kompetisyon, lilito ang ilang natatanging talento. Sa katunayan, ang orihinal na intensyon ng Sky Sea Alliance Grand Competition ay upang piliin at sanayin ang mga natitirang talento para sa Sky Sea Alliance upang maging backbone ng alyansa. Mayroong maraming mga partido sa Federation, at ang Sky Sea Alliance mismo ay isang malakas na puwersa, lalo na sa mga tuntunin ng ekonomiya. Ito ay mabibilang bilang isa sa ilang mga higanti ng alyansa. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ang Sky Sea Alliance ay labis na nalulumbay ay dahil ang buong East China Sea ay nagsimulang umunlad ng medyo huli, madali itong umakyat sa ekonomiya, ngunit ito ay hindi isang bagay ng isang araw o dalawa upang mapabuti ang pundasyon. Maraming malalaking lungsod sa loob ng bansa ang may malalaking pamilya na lumipas na sa libu-libong taon o kahit libu-libong taon. Ang mga talento sa mga pamilyang ito ay nalinang sa maraming taon ng karanasan at may matatag na pundasyon at malalim na pundasyon. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng mga talento, ang Sky Sea Alliance ay palaging ang pinakamahirap.
Bilang isang resulta, ito ay nasa likod pa rin sa ilang mga pangunahing talento. Mula sa pananaw ng ilang matataas na opisyal sa mga lugar sa loob ng bansa at maging ng federation, ang SKC Alliance ay walang iba kundi isang economic input. Tulad ng para sa iba, hindi ito natitira, at ang katayuan nito ay palaging nasa gitnang pag-abot ng federation. Kaugnay nito, paano magkakasundo ang taong nasa kapangyarihan ng SKC Alliance? Mga 200 taon na ang nakalilipas, nilikha ang SKC Alliance Grand Competition upang pumili at hikayatin ang mga talento. Hindi lamang ang mga premyo ay mapagbigay, ngunit ang ilang mga espesyal na premyo ay ipagkakaloob. Tulungan ang mga talentong ito na pagbutihin at ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, upang mas mapahusay ang pundasyon ng SKC Alliance. Maagang umaga, ang mga koponan na kumakatawan sa bawat lungsod ay pumasok sa stadium at naghintay. Sa isang sulyap, ang stadium ng Connaught University ay puno ng mga tao. Puno na ng tao ang mga stand. Ito ang unang pagkakataon na dumating si Tang Wulan sa isang lugar ng ganitong sukat. Sa buong opening ceremony, nahihilo siya. Napapaligiran siya ng mga taong mas matangkad sa kanya, at hindi niya makita ng malinaw ang pambungad na sitwasyon. Naramdaman ko na lang na pagkatapos ng mahabang panahon na nakatayo at nakikinig sa ilang salita ng pampatibay loob, natapos na ang seremonya ng pagbubukas. Ang susunod na hakbang ay ang gumuhit ng maraming ayon sa iba't ibang paraan ng pagpasok. Ang lahat ng ito ay isinasagawa ng mga guro, ngunit walang kinalaman sa kakaunting tao sa Class 0. Ang stadium ay naging isang dagat ng kagalakan, at isang mataas na plataporma ay mabilis na itinatayo sa gitna. Anong ginagawa nila? Tinanong ni Tang Wulan si XCXC sa tabi niya. Sinabi ni XCXC, hindi mo alam ang tungkol dyan. Magkakaroon ng exhibition match mamaya. Nabalitaan ko na sa pagkakataong ito, isang malakas na tao mula sa Shrek Academy ang espesyal na inimbitahan, at nagkakahalaga ito ng malaking pera. Ang kanilang kalaban ay ang ating nakaraang henerasyon ng Sevens Champions ng SKC Alliance. Ang pangunahing dahilan para gawin ito ng liga ay para makita natin ang agwat, ngunit ito ay ang tamang pagpili ng iba. Si Guyu, na nasa tabi ni XCXC, ay nagtatakang nagtanong, bakit? Nagkibit balikat si XCXC at sinabing, hindi ito madali. Ang gap ay nasa loob ng isang tiyak na hanay, maaari itong tawaging isang puwang, at ito ay magkakaroon ng isang insentibo na epekto. Ngunit kung ang agwat ay lumampas sa isang tiyak na antas, kung gayon ito ay hindi isang puwang, ito ay tinatawag na isang puwang. Hindi malulutas. Ang bangin sa mundo ay magdudulot lamang ng pagkabigo sa mga tao. Hihi, mailalarawan mo ito ng maayos. Sinabi ni Xu Xiaoyan, maaari kang mag-isip ng mga bagay na may isip ng isang bata. Hindi ba ito may isip ng mga nakatataas na pinuno ng alyansa? Sa tingin ko, tiyak na magkakaroon ng sariling paraan ng alyansa para harapin ito. Nagugutom na ako, sinong makakain? Nang nag-uusap sila, may biglang nagsalita sa tabi nila. Ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tumingin, nakita lamang ang isang maliit na matabang lalaki na kamakaway sa karamihan, nagtatanong sa mga taong dumaan na may hitsura ng pananabik. Hoy, eto na naman ang foodie. Walang malay na sabi ni Xu Xiaoyan. Umubo si XCXC, maliliit na salita. Napakahusay mong gamitin ang salitang ito. Naramdaman din ni Xu Xiaoyan ang kanyang pagkabigo na magsalita, at nagmamadaling tinakpan ang kanyang cherry lips, tahimik na inilabas ang kanyang dila. Hindi ito sineseryoso ni Tang Wulan. Siya ay isang foodie at tiyak na karapat-dapat siya. Nagkusa siyang batiin ang munting matabang lalaki. Kainin natin ito para sa iyo. Isang piraso ng tuyong isda ang inilabas at iniabot. Dahil sa sobrang kumonsumo ng katawan, palagi siyang may dalang pagkain, pangunahin ng mga high-protein at high-calorie items tulad ng pinatuyong isda at beef jerky. Salamat, salamat. Nang makita ng munting matabang isda ang tuyong isda, lumiwanag ang kanyang mga mata. Kinuha niya ito, at kinain ng malalaking subo, paulit-ulit na tinatango ang kanyang ulo habang kumakain, na isang kasiyahan. Sa pagtingin sa kanya, kahit na si Tang Wulan ay nakaramdam ng kaunting paggalaw ng kanyang hintuturo, at kinuha niya ang isang piraso nito at nagsimulang ngangain. Ang sarap! Wala kasing masarap na tuyong isda sa lugar natin, salamat kuya. Ang maliit na taong grasa ay mukhang bata, sa karamihan ay kamukha niya si Tang Wulan, ang kanyang bibig ay matamis. Huwag mo akong tawaging kuya, ang pangalan ko ay Tang Wulan. Siguro mas matanda ka ng kaunti. Ilang taon ka na? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ng maliit na matabang lalaki, kakalipas ko lang ng aking ika-10 kaarawan, mas matangkad ka sa akin, hindi ka mas bata sa akin. Siya ay kalahating ulo na mas maikli kaysa kay Tang Wulan. End of this chapter.